Ay, salamat. Okay, we're back on. Magandang gabi, ako po si Trixie Cruz-Angeles at ito po uli ang Luminous. Um, Bago tayo magpatuloy, don't forget to like and share. Mukhang okay na po, stable na po ang ating internet connection at tuloy-tuloy na siguro ito. Magandang gabi. Ito po ay discussion tungkol doon sa implikasyon ng nangyari kanina doon sa isang community pantry event. Hindi po natin kasi kayang sabihin na ito ay community pantry. This was actually an activity. Umpisahan po natin, explain natin ano ba ang community pantry. Ito ay, well, ang konsepto na ito ay isang pag-share o yung kung sino yung meron, magbibigay dun sa kung sino ang nagkukulang sa araw na yon or for that sa panahon na iyon. Nangyayari ito sa panahon ng mga taggipit, nangyayari ito dun sa mga community. So mahalaga po ang wording dito, community pantry. O ang pantry medyo weird dito kasi ang ibig sabihin ng pantry ay taguan, storage. Pero dito sa konsepto na ginagamit, hindi naman po talaga storage ito. Sa madaling sabi, itong activity na tinatawag nilang community pantry ay ang pagdi-distribute ng mga donated goods. Hindi yung tunay na konsepto ng community pantry. Kasi pag community pantry, isang neighborhood yan, community nga, kung saan magkakakilala lahat. That way, nami-minimize yung mga risks nito. Marami kasing risks, lalo-lalo na pag pagkain na yung pinag-uusapan, di ba? Kapag pagkain, may mga ibang mga bansa or may mga communities o mga cities sa US na hindi pumapayag sa pamimigay ng pagkain dahil posibleng magkaroon ng mga implikasyon dito sa kalusugan ng mga taong tatanggap noon. So halimbawa, ang mga charity kitchens po ay humihingi rin po ng permit at permiso at sinasubject sila sa mga investigasyon. Inspections para nakikita kung maayos yung pagbibigay ng pagkain, may sanitary qualification sa mga ito para yung mga tao kahit nga charity ito, nagbibigay nga sila, kailan mahalaga din yung nakikita nila yung na-ensure yung kalusugan ng mga recipients nito. So, ayun. Ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng diskusyon tungkol dito sa mga permits last week, a few days ago. Diba? Ito yung sinasabi ng ibang mga tao, ano ba, may ginagawa na ngang kabutihan, permit pa kayo dyan. Meron pa ngang isang gobyerno, isang opisyal sa gobyerno, sige nga, subukan nyo, sabi niya, subukan yung hingan ako ng permit. Ito po ang dahilan para sa mga permits na yan. Pagka merong permit, ang implikasyon niyan ay may isang ahensya na nag-regulate ng activity na yon. Pag sinabing regulate, hindi necessarily ibig sabihin na hindi papayagan. Kung di, titingnan, i-inspectionin, katulad ng sinasabi natin sa mga charity kitchens, pwedeng tulungan pagdating sa things like crowd control at ibang mga administratibo na concerns. So, kapag humingi ka kunwari ng permit para sa isang activity sa inyong barangay, ang barangay, mabibigyan sila ng notice, kikilatisin nila yung activity. Ito ba ay hindi makakabulabog sa neighborhood o kung sakaling ganun man, ay magiging limitado yung pagbubulabog at limitado din yung inconvenience sa publiko. Magsasara ba ng kalye? Magkakaroon ba ng crowds? So, yung mga ganito, pwedeng kilatisin ng barangay kung kaya nilang matulungan o hindi yung activity na yon. Kung kakayanin nila yung mga implikasyon, sa halimbawa, sa peace and order, and in this case, panahon ng COVID, kung magagawa or maisa sa ayos ang social distancing protocols at iba pang health protocols para hindi kumalat ang sakit. So, ang kinabahala namin dito sa Luminous ay yung reaksyon ng mga tao na bakit daw kailangan ng permit para tumulong. In fact, yun nga yung mga sinasabi ng ilang mayor na hindi kailangan ng permit, hindi kasi kailangan ng permit para tumulong. At ito po ay nakakabahala.
ang mga permits at ang mga regulations, nandyan yan for a reason, para protektahan ang publiko, hindi lang sa health and safety, kung hindi, pati sa inconvenience na naidudulot sa publiko ng activity na yon. So, pero bago natin ipagpatuloy, gusto lang po natin maghatid ng ating pakikiramay sa pamilya ni Rolando de la Cruz na siyang nasawi dito sa isang community pantry activity na isinagawa po ni Miss Angel Locsin kanina. Hindi po natin gusto ang pangyayari na yon, wala naman sigurong may gusto. Hindi rin po natin pinagsasamantalahan ito para gamitin sa politika. Tandaan po natin, isa pong tao ang nasawi dito sa activity na ito. Ayon dun sa mga reports, hinimatay siya during the activity at pagdating po sa East Avenue Medical, declared dead on arrival po siya. So may mga, ayokong mag-speculate, hindi naman po ako doktor, pero maaari siguro dahil sa init ay nabawian ito ng buhay, init, pagod, at siguro marami pang ibang factors, including yung kanyang mga pre-existing conditions. So, tandaan po natin, ang diskusyon ngayon ay ginagawa natin dahil nga sa nangyaring ganon. We do not take any pleasure in discussing this because of his death. Gayunpaman, this is a necessary discussion. Okay, nino-note din natin na nagka-mild stroke daw si Senator De Lima. We hope she gets well soon or gets better soon. Hindi rin po natin ninanais ang masasamang mangyayari sa kanya. She is still ongoing trial. Kaya gusto natin healthy siya para matuloy at masintensyahan siya sa kanyang mga kaso. Okay. So, ulit, babalikan natin yung community, yung idea na community sharing ang isang community pantry. Pero dahil lumaki ang issue at naging controversial, naging marami po ang ginustong makilahok sa mga ganitong activities dahil gusto nilang makatulong. Sabihin na natin na yun talaga ang puntirya ng mga tao for the moment. Mamaya yung discussion on other motives. Pero sabihin na natin lahat ng mga tao dito ay gusto lamang tumulong kung kaya't nagsagawa sila ng ganitong activity. Pero wag po tayong magpalinlang. Ang activity po na ito ay activity. Hindi po ito community pantry kung saan ang mga tao ay nagbibigay o nag-share sa mga kapwa-miyembro ng kanilang komunidad. Ang mga dumadayo, halimbawa sa Maginhawa Street, ay hindi naman lahat taga roon. Dahil lumaki yung mga activities. In other words, hindi po necessarily community pantry po ito. Ito po ay isang goods distribution or donation or charitable giveaways ng mga ng pagkain. It's still intended to help, pero hindi po siya community pantry. Relief goods distribution. At ang relief na ito ay dahil nga sa ongoing at raging COVID pandemic. Bakit natin ginagawa ng distinction ito? Kasi ang community pantry, mas madami ang safeguards. Unang-una, dahil komunidad ito, usually magkakakilala ang mga tao. Kaya kung sakasakaling may problema dun sa binigay o na-share, din meron kayong mahahabol. Hindi anonymous donor yan na hindi natin alam kung saan nanggaling o kung sino ang nagbigay. Pag hindi natin alam, paano natin mahahabol ang liabilities, lalong-lalo na ang pinamimigay dito ay pagkain. Hindi po, in Angel Locsin's case po, hindi rin po ito community pantry. Pero ginamit yung termino na yon at ginamit yung model na yon na may mga pagkain doon, may mga kung ano-anong donated na goods doon sa isang lugar, papupuntahin nyo yung mga tao, kukuha sila supposedly ng mga kailangan nila, or tapos kung meron silang sobra, magbibigay din sila ng mga maibibigay. Usually, at katulad ng nangyari dito sa event ni Miss Angel, ay puro kumukuha lang at isa lang po ang nagbigay or si Miss Angel lang po ang nagbigay. Maraming salamat sa kanyang mga donors. For a short break, gusto ko lang pong magpasalamat kay Sir Mauro Sipin at saka kay Clickstart PCH. Maraming salamat dun sa sa super chat po ninyo. Okay?
So, i-distinguish po natin ha, this was a donation event. Namimigay po sila ng goods or relief goods. Therefore, iba yung liabilities na ito. Hindi na po ito community pantry. Ginamit lang po yung terminong community pantry dahil sinasakyan po ang current rage na inumpisahan po ng isinagawa doon sa Maginhawa Street. Ano dito ang mga liabilities ngayon? Well, discuss po natin kung anong nangyari dito. Dahil kaarawan ni Miss Angel Locsin, gusto niyang magpa-community pantry / giveaway gift giving event para ipagdiwang yung kanyang kaarawan. Ayon sa kanya, gusto lang daw niyang makatulong. Pero naghanda sila ng ipamimigay na para sa 300 tao. Ang nagpakita po ay more than 2,000 or 1,000 people. At any rate, beyond the capability ng ipamimigay and apparently beyond then the capability ng mga organizers nito. Maraming salamat ulit kay Sir Mauro. So, as early daw as 2 o'clock in the morning, nakapila ng mga tao. Ito ay dahil in-announce ni Miss Angel sa kanyang Instagram account kung saan may higit na 1 million ang kanyang more than 1 million, no? Or marami siya talagang followers. So marami po ang nakadinig at nanawagan siya na kahit sino daw ay welcome doon pumunta sa kanyang event. Ganun na nga po yung nangyari at as early as 2 a.m. may mga pumila na po. At habang tumatagal ang araw, dumami ng dumami ang mga tao, umiinit din ang panahon. At dahil sa maraming tao, hindi na po na-observe ang social distancing protocols at hindi na rin po makontrol ang mga tao. Pakinggan natin yung apology ni Miss Angel tungkol dito. Police sa mga military na tumutong din naman po. Pero yun lang po, hindi lang po talaga nila makontrol yung mga tao. Hindi po ito ang gusto ko. Nagsimula po kami na maayos pong aming layunin, pati na aming pong pagpaplano ng social distancing. Nagkataon lang po talaga na siguro gutom lang po talaga yung tao na kahit wala po sa pila, sumingit na po sila. Kaya sa mga nagambala ko po dito, pasensya na po hindi po itong intention ko. Ako po yung umakyat na po ngayon kasi pinusup ako na baka yung iba lang po dito, baka nais lang po magpa-picture na adula. So umakyat muna ako dito para kahit paano makabawas po sa sikip sa baba. Pero sa lahat po ng naabala ngayon, pasensya na po, hindi po ito talaga yung intention natin. At kahit anong paghahanda naman po natin para ma-avoid yung mga ganitong gulo, hindi lang po talaga siya makontrol. Kahit na nandito na po yung munisipyo, nandito na po yung military, nandito na po yung police, nandito na po yung barangay, lahat po nandito. Okay. According to her, andun ang police, ang military, at andun ang barangay. However, nag-issue po ng statement si Mayora Joy at sinabi na hindi daw ito na-coordinate with the local government. So, ibig sabihin, yung city government, as far as Mayor Joy is concerned, ay hindi po aware doon sa event or hindi po ito kino-ordinate sa kanya. Yung presence po ng police at military, well, titignan po natin kung nandun sila dahil tinawag sila ng barangay or dahil na-coordinate na po ni Miss Angel yung kanyang ni Miss Locsin yung kanyang activity bago ito sinagawa. Bakit? Kasi mahalaga ito para ma-determine kung ano yung mga liabilities niya. Okay. Pero ito yung mahalagang mga sinasabi niya. Sabi niya, andun na daw police, military at barangay. Mahalaga po yan, ha? Tapos meron pang siyang sinasabi, hindi ko po ito ginusto. Nagsimula po kami ng maayos ang aming layunin, pati po ang pagpaplano ng social distancing. Again, kargado po itong statement na hindi man kargado. Mahalaga yung paghihimay natin ng kanyang mga statements ukol dito sa kanyang possible liabilities. So anong mga liabilities dito? Ngayon,
may namatay. Pero aside from si Mr. Rolando de la Cruz, sumakalangit nawa ang kanyang kaluluwa, mayroon daw, ayon dun sa ibang balita, na 3 na na-ospital, gawa ng hindi na rin daw maganda yung pakiramdam nila sa tagal nilang nasa pila o sa tagal nila dun sa activity, kung kaya't nagpatingin na rin sila sa doktor. Alright. Discuss lang po natin yung liability tungkol dito sa pagkamatay. Pagka merong namatay, automatically iisipin natin na may krimen na involved. Unless natural causes at walang external cause, kahit natural pa yon, walang external cause na nag-cause ng pagkamatay ng disease dito o ng biktima. So, tignan natin ang criminal liability. Mayroon bang criminal liability? Meron pong isang crime o offense na tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide. Pero ang elemento nito ay mayroong unang-una may namatay at yung pagkamatay nun ay direktang responsibility ng isang tao, ng akusado dito o suspect. Pero kaya lang siya nagiging reckless imprudence imbis na homicide o kaya murder ay dahil hindi ito intended. In other words, she did not set out to do that, pero at hindi rin ito necessary consequence ng iba pang illegal act. In other words, walang intensyon na to commit a crime. Pero kailangan direkta. So malabo kung may liability si Ms. Locsin criminally for this unless makikita natin na direkta yung kanyang involvement dun sa pagkamatay ni Mr. De La Cruz ng biktima dito. Ang mayroon po at ang mas likely na mangyayari dito ay mayroong civil liability. Ang civil liability po, wala po itong kulong, civil case po ito, pero ang pinag-uusapan dito ay danyos. Ang danyos ay binibigay kapag may kasalanan ng isang tao pero tungkol dito sa isang fault na hindi krimen, hindi necessarily krimen o resulta ng isang kontrata. Wala po tayong nakikitang kontrata dito and therefore nakikita natin na meron siyang liability dahil meron siyang isinagawang isang activity. Pag civil liability po at lalong-lalo na pag ang dinidiscuss ay isang civil liability called a tort, magiging responsable ka para dun sa isang pangyayari kapag ikaw ang ultimate cause or you are the cause of the cause. Dito, the cause of the cause of death. Yung cause of death directly marahil maaari ay isang, let's say, stroke. Resulta nga ng init at saka katagalan na nag-iintay dun sa lugar na yon. Pero nagkaroon lang ng active dahil nandun lang si Mr. De La Cruz o ang biktima dahil nagsagawa ng isang activity that got out of control. So, yung dito in this case, dahil cause of death, ang activity na ito, yung responsable para sa activity na yan at dun sa fact that it got out of control at nagkatulokan o nagkagulo na yung mga tao, walang separate lines for senior citizens at wala pong mga possibly walang medical teams or hindi pa tayo sure about that one. So, in this case, magkakaroon ng civil liability kapag mayroong lack of care dito. Hindi po umabot dun sa nararapat na diligence o care na ini-expect ng sa mga organizers ng isang event na ganito. Ngayon, dito na po papasok yung sinasabi natin na bakit community pantry ang tawag. This was a distribution of goods. Hindi po ito sharing event. Ito po ay isang event kung saan nakakuha si Miss Angel ng sponsors or donors at pinamahagi niya ito sa mga nangangailangan daw sa okasyon ng kanyang kaarawan. Therefore, siya yung instigator ng event, siya din po ang responsable para sa mga organizers, responsable din siya sa mga nagresultang damage dahil sa event na ito. Dahil kinulang sila ng care. Ano yung mga pagkukulang dito? Halimbawa, yung pagdumog ng mga tao, direktang resulta yan ng panawagan na kahit sino ay maaaring pumunta doon at dahil hindi siya nagkaroon ng, kumbaga, foreseeable na maraming pupunta dahil nanawagan ka 1 million plus ang iyong mga followers, kailangan meron kang sapat na
na pagpaplano na iniisip mo na ang magiging resulta ng inyong panawagan. Lack of care and lack of foresight ang nangyari dito. Kung kaya't mayroong possibility ng pananagutan niya para sa danyos dito sa pamilya ng biktima. Ano ang magiging danyos dito? Well, usually kapag namatay ayon sa civil code, mayroong automatic na danyos na 50,000 sa pagkamatay ng isang tao. Dadagdagan ito ng mga loss of income sa kung may income pa yung tao at yung mga magiging yung mawawala sa kanyang pamilya resulta ng loss of income na yon. Ngayon, in this case, ang biktima ay senior citizen, hindi rin naman po natin i-assume na hindi na rin po siya nagtatrabaho. So, kung mapapatunayan na nagtatrabaho siya, meron loss of income na maaaring dapat i-compensate. Bukod pa dito, kung gumastos sila sa pagpapagamot, sa pag-uuspital, at ang gastos po in this case dahil magpapalibing, and so on, lahat po ito ay magiging bahagi ng ibabayad na danyos. Ngayon, may additional po na possible liability dito. Ito yung violation ng COVID protocols. Ang COVID protocols, ang batas dito ay Republic Act 11332 o yung Mandatory Reporting of Infectious Diseases. Pero hindi po nakalagay doon specifically yung ganitong klaseng violation of protocol. Ang na-violate po ay rule ng IATF and possibly ordinance ng Quezon City. Kasi yung rule ng IATF ay dapat sinasabatas ng mga bawat cities and municipalities para enforceable siya at that level. So yung violation ng protocols, violation ng quarantines, lahat po ito ay tinitignan natin doon sa sa ordinances kung ito po ay papatak doon sa ordinance ng Quezon City. So hindi po natin mahanap yung ordinance ng Quezon City. Gayon pa man, i-assume natin na meron ditong violations at titignan po natin kung ano po ang nararapat na pagpaparusa under that ordinance. Cities are allowed to create ordinances na may kulong, okay, at may pagbabayad ng fines. So, kung sakasakaling may liability siya dun sa violation ng COVID protocols, titignan po natin ang Quezon City ordinances dyan. Punta naman tayo dun sa pero tignan ko muna yung mga tanong ninyo bago tayo pumunta dun sa sa mga sasama ng loob ko dito sa issue na ito. Sabi ni Chev, nagkaroon ng news blackout kanina sa Balitang Hali ng GTV 27. They didn't mention her name. Just a certain community pantry along Quezon City. In the end, binanggit na si Ka Angel kanina. Kumbaga, ang implication kasi na ito, may lumitaw na issue supposedly na dahil may video si Miss Locsin na nag-aabot ng pera sa dalawang tao. At yung isang tao na yon ay mayroong ano bang tawag doon? Parang yung tag na nakalagay GMA News. So, the implication na iniisip dito ay, among other things, yung media is supposedly on the take. Short commercial. Maraming salamat kay Ma'am Annabel Emoto at saka kay Ma'am Jackie Tonhoc Nones. Maraming salamat po sa participation dito sa ating super chat. Okay? So, ano yung dahil sa issue na ito, ang tingin ng mga, syempre, makilatis ang mga tao dito sa social media, immediately, tinitignan yung mga video, kinikilatis yung video, at ang conclusion, which isn't far from, kumbaga, within the realm of possibility, ay baka merong binibigyan na mga media para ma-report yung event. We'll discuss that later pag political na yung implications na di-discuss natin dito. So, yeah. Sabi ni Genkuro Shuriken, sabi ni II Clone, stay away. Ngayon naman gagawa daw sila ng guidelines on community pantry. Si Mayor. Well, yes, I saw the news. Nagagawa na nga daw po sila ng guidelines dito. I-welcome naman po natin yan. Kasi although it should have been done long before, ngayong ilang days pa lang naman nag-umpisa itong
events ng community pantries. And again, iuulit ko, dahil ginamit yung characterization na community pantry, it was supposed to be, isang lamesa na nasa labas, lalagyan mo ng goods, may dadating, may magbibigay, may kukuha. It was supposed to be something that was not meant to draw crowds kasi dapat pang community lang po ito. Gayon po man, kailangan na rin natin i-recognize that this was, although charitable, may namimigay. Hindi po ito community pantry. Hindi po ito exchange among neighbors. Dahil sa sobrang laki, and by this time, madadamay na po yun sa maginhawa. Ang dami pong gustong magbigay. Pero bakit yun ang binibigyan nila? So lumalaki ng lumalaki at hindi na po yung community lang ang sinaservice nila o binibigyan nila. And this leads to trouble dahil maraming dayo na pumupunta sa isang community, maraming hindi kilala. So maaaring tataas yung possibility na magugulo yung neighborhood, mabubulabog yung neighborhood, at may other petty crimes that could be committed resulta ng isang pangyayaring ganito. Okay. Maraming salamat din kay X-Lines. So, yung implication nga dito on the other community pantries is something that we have to talk about. Unang-una, not all community pantries are created equal. Merong iba na mas maliit yung kanilang pantry, mas maliit yung kanilang sharing, limitado ito dun sa community nila. They don't have major sponsors. Wala naman po silang mga sponsors katulad nga nung tent ni Miss Locsin ay apparently Globe. So this is it can get out of control. Kaya babalik tayo dun sa diskusyon at dito medyo may sama ng loob ako. Kaya late itong live natin, sinettle ko muna yung inis ko. Ay maraming salamat kay Ma'am Grace Hiroshima. Okay, bakit masama ang loob ko? Nung Tuesday sa tambayan namin or sa tambayan sa radyo or sa show namin sa radyo, binring up na po namin itong mga possibilities. Dahil raging at the time yung diskusyon at yung galit ng ilang mga tao kung bakit pinag-uusapan pa daw ang permits. Uulitin ko po yung sinabi ko earlier, ang ibig sabihin ng pagkukuha ng permits ay para ma-regulate yung activity, not yung whether or not papayagan mo, pero iko-control mo yung mga consequences at saka yung mga pangyayari dun sa activity na yon na lalo na sa isang barangay o community, may implications nga dun sa sa safety and security ng mga residente, crowd control, traffic implications, littering, pollution, and all that. So, hindi ibig sabihin na pagka nire-require kang kumuha ng permit, ay may power na hindi kayo payagan. Halimbawa, sa mga rallies, karapatan naman mag-rally. Pero pwedeng i-regulate yung time and place ng local government. Ganon din po sa mga ganitong klaseng activities. Hindi naman pwedeng araw-araw ganyang karami ang tao sa neighborhood dahil magkakaroon nga ito ng implications on the security of the people living there. Maraming salamat kay Ria Moore David. So, kita nyo this is not just an activity. Hindi pwedeng magsabi ang isang tao, basta mamimigay ako. Basta I have pure intentions. Buo, ano ba tawag yun? Dalisay ang aking mga intensyon para dito. So I will go ahead and do it. Huwag nyo akong hihingan ng permit kasi parang pinipigilan ninyo ako magsagawa ng isang mabuti at well-intentioned na activity. As we see from what happened today, the road to hell is paved with good intentions and littered by the bodies of people who forgot that rule. So, 'di ba? Tapos ang masama niyan, binabash pa yung mga tao na nagsasabing, syempre necessary ang mga permits. Bakit natin i-disregard yung batas? Sabihin na natin kahit gusto ninyo i-disregard, tingin ninyo formality yung batas, the implications o yung mga epekto nito ay tunay, nararamdaman. And in the case of Rolando de la Cruz's family, it is so real na ililibing nila yung pagkakamali ni Angel na yun. 'Di ba? It's
kahit mabuti, busilak ang dibdib, dalisay ang intensyon. Yung mga, kaya nga merong crime na reckless imprudence resulting in homicide or damage to property dahil kahit yung mga taong mabubuti ang intensyon na didisgrasya. So, yun po yung intention, yun po ang nire-regulate natin. Kaya nga, maganda yung sinabi naman ni DILG Secretary Anyo na kumuha kung i-check ninyo sa barangay kung kailangan ng permit at kumuha kayo ng permit. So, yung mga bugsuan yung galit. Doon ako nainis kasi binabash kami dahil sinasabi namin, paano yung batas? 'Di ba? Paano kung may crowds? Paano yung community? Paano yung mga paano kung may nalason? 'Di ba? Paano kung paso yung binigay na pagkain? Paano kung merong terrorist attack at sinabotahe yung pagkain doon? Nagka-crowd ang mga tao doon. Paano kung may nagsamantala niyan at gumawa ng political statement hinagisan ng smoke bomb? Maganda, maano pa yon. Hindi ba nila nakikita na ang gathering ng makaramihan ng mga tao talagang nagiging isang dahilan para pansinin at maging bahagi ng obligasyon ng mga local governments mula barangay hanggang sa city or municipality. And in cases like this, where this is happening all over the country, it comes to national attention, which brings us to the politicians. Itong mga politiko din naman na ito na nagsasabing, tama, gusto lang naman ng mabuti gusto lang naman gumawa ng mabuti. Oo, mabuti rin naman yung hangarin ng Titanic, pero tignan ninyo ang daming patay. 'Di ba? Maganda naman yung hangarin na the world is littered, the road to hell is littered with all of these kinds of mistakes. So we have to observe these rules, we have to observe these laws, at hindi natin pwedeng piliin kung ano yung mga rules ang susundan natin. Okay? Sabi ni Chev, true, there are endless possibilities. Okay? Sabi ni Vera de los Santos, teka, dito ko hanapin. Ay, nawala. Sabi ni Amy de los Reyes, isang barangay pa lang yan, Angel, napalpak ka na, lalo pa kung buong bansa na kung makatira ka sa Pangulo. Ito, sabi ni Sila Poblete, yun po bang pagkuha nila ng sign o pirma, ewan po if pati telephone number, posible po pa yan magamit yan sa halalan? Oo, di ba yan nga din, not just for that, for advertising, for so many reasons. Sabi ni Josie Lopez, kanina sa interview niya sa pwesto, may nasabi pa siyang kung anong tulong binibigay nila sa mga tao bukod sa pagkain. Namimigay din daw ng libreng load, kinukuha contact number ng mga tao, pakicheck nga po kanina lang yun O sige, isa pa yun. Ano pa yung, di ba mga implications na, violation ng Data Privacy Act, yung pag pinamigay mo yung mga numbers na yun, o pinagkakitaan mo yun. Okay, sabi ni Chard Cheng, and this is an important question. Pretty sure the family of the deceased won't file a case as Locsin's camp will be taking care of the family. But with a civil case, can the government file for it if ever ayaw magsampa ng pamilya? Hindi po. Kasi nga po, usually in a civil case, mayroong danyos at yung nabibigyan ng danyos ay yung tao na damage, yung tao na nawalan. So, this is of a private nature. Ang nasa gobyerno po yung violation ng quarantine protocols. Ito, pwede po ang gobyerno ang magsampa ng kaso, hindi na kailangan mag-intay ng iba pang complainant. Yan ang hindi nila nakikita na komplikasyon ng activity. And that's why government exists. Diba? Ano yung sinabi natin dun sa last live? Madali para sa mga kritiko ng gobyerno mambatikos because they don't have to build anything. They don't have to conduct an activity to take care of the people. Kaya nga may mga institusyon tayo katulad ng DSWD, DILG at iba-iba pang mga ahensya na nag-regulate ng activities at the same time nagbibigay din ng tulong sa
mga mamamayan. Maaari natin sabihin na bakit sila ganito? Kung ako yan, ganito gagawin ko. Madali yan. Hindi ikaw ang frontliner. Hindi ikaw ang nag-enforce ng batas. Hindi ikaw ang nagbabalanse ng budget para dito. Nag-iisip ng kapakanan o safety ng mga tao. So yung pamimigay halimbawa ng ayuda, natuto ang DILG. At nung nakita nila, putik, parang super spreader event ito. Tika, change. Habaan natin yung period ng pamimigay. Nevertheless, hindi po sila na-exempt sa criticism. Kesyo, masyadong konti ang ayuda, masyadong mahaba yung period ng pag-iintay, hindi maganda yung criteria, maraming di nabigyan. At maabot na sila dun sa conclusion na, hala, pinabayaan na tayo ng gobyerno, kaya tayo na lang ang gagawa. O sige, maganda ang intention mo, pero kulang ang kakayahan nyo. Kulang yung care na binibigay ninyo. At bukod pa doon, hindi ganun kaganda o ganun kabusilak ang inyong intensyon. Okay. Sabi ni Mary Acalara, when we did our outreach to schools, we closely coordinate with the barangay teachers and community leaders. They really help because they know their area and people. Tama yan. Ngayon, yung konting discrepancy dun sa sinasabi ni Mayora at sinasabi ni Ms. Locsin ay well, madali i-determine yan. Well, halimbawa, sinasabi ni Ms. Locsin na mayroon ng pulis, may military, may barangay dun sa area na yon. At sinasabi naman ni Mayor Belmonte, walang coordination with the LGU. So, ganito po possibly yan. They could both be true statements. May police because it couldn't be helped. Although meron ako na-interview na isang police officer kanina who was assigned to the area but refuses to be identified. Ang sabi, they had to go there anyway because maraming ang tao. Hindi siya sure kung nag-coordinate si Ms. Locsin with the higher officials sa PNP. Gayunpaman, yung mga PNP na nasa jurisdiction na yon, wala silang choice kung hindi tignan yung activity at mag-observe. Gayunpaman, mayroong ding issue dun sa Maginhawa Community Pantry na may malaking tarpaulin na nagsasabing AFP at PNP, wag kayo dito. Diba? So, at dahil sa inulan ng batikos ang PNP, supposedly dahil nagtanong-tanong sila dun sa Maginhawa Community Pantry, napapadalawang isip sila sa pagtutulong dito sa event na ito. And this is a natural repercussion of the Maginhawa activity. Naging maangas ang mga tao tungkol dun sa pag-i-inspect ng mga pulis. Ngayon, whether the police were well-intentioned or not, dalawa yung alam natin dito. Number one, obligasyon talaga ng PNP mag-check ng lahat ng mga activities sa kanilang jurisdiction, lalo-lalo na mga activities that involve the convergence of many people. Kahit po walang COVID, kung may crowds dyan sa isang lugar, dapat pumupunta ang PNP dahil meron tayong tinatawag na powder keg situations. Mga sitwasyon na pwedeng magkainitan ng ulo ang mga tao and fights could break out, pwedeng anarchy like yung mga nagkakalat yung mga tao sa kalye, nagbabasag ng mga bintana, things like this happen, so the PNP must be on top of the situation, whether you want them there or not. Pero dahil sa sobrang, I'm sorry, that's a conclusion on my part, na parang maangas or mareklamo yung Maginhawa Street na community pantry daily event, nagkaroon po ito ng chilling effect on the part of the police. Can we blame them? I can't. But they're still required to give help. Ang sabi nga ng police kanina, parang ayaw nila kaming nandun. Ramdam daw naman nila na ayaw talaga ng mga organizers na nandun sila. But this is the opinion of one police officer. Nevertheless, they were there. Ano yung extent ng tulong na maibibigay nila kung hindi ganong katindi or ka-close yung coordination? Well, as we can see, may mga ganitong nangyari. Ano yung crowd control? Sino yung responsable para sa crowd control dyan? Was it the PNP? Is it the barangay? Well, dahil sa kawalan ng permit system, paano natin i-determine kung kanino yung liability at obligasyon na i-control ang crowd? Yung event organizers ba? O yung pulis at barangay?
May military pa daw doon, pero alam natin na limited ang kanilang interactions in civilian activities unless meron pong memorandum of agreement to the local governments o meron batas na nagpo-provide na nandun sila to supplement the security forces in the area, especially yung PNP. Okay? So, tingnan natin yung iba. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit itinataboy ang AFP at PNP. Bakit? May tinatago kayo? Well, iba pa yan. Sa political implications natin titignan yan. Ay, nako. Naghahang yung aking, yung aking iPad. Sandali ha. Dahil, ayan. Ayan. Lockdowns lead to job loss, sabi ni Marco Ganalon. People go hungry and become desperate. Politicians and leftists capitalize on this, and it creates super spreader events. New COVID cases rise, which lead to another lockdown. This vicious cycle continues. That's a good observation. Pero there are instances nga wala tayong magiging choice. Maybe it's time for us to come up with a new strategy on dealing with the spread of COVID. So isa pa ngayon, at tama si Sir para i-point out ito, on top of all this anarchy is the ever-present virus COVID-19. Super spreader event na po ang nangyari kanina dahil nga sa kamalasang palad, lumabas din ang findings ng Lancet providing at least 10 grounds or 10 na solid evidence to indicate that yung spread ng COVID is through microparticles in the air. So aerosolized. Ibig sabihin, pag nagsasalita ang isang taong infected, it goes into the air and can stay there for as long as 3 hours. And natatangay-tangay siya ng hangin up to a certain distance. And so, we have to prevent yung mga events na katulad nito where people are congregating. Okay? Pwede bang gamitin ng excuse? Hindi. Kailangan namin tumulong. Maganda yung intention namin. Kung walang social distancing? Pwede ba naman yon? Hindi rin. Sabi ni Ma'am Ellen, tulagan, yung ibang mga mayors daw, sinasabi na hindi kailangan ng permit. Unfortunately, hindi naman po sila ang kausap ni Sec Anyo. Ang sabi ni Sec Anyo, sa barangay po. Ngayon, merong ilang mga pilosopo dyan at nagsasabi na hindi mo naman daw barangay ang nagbibigay ng permit, mali din po yun. Dahil authorized ng mga barangay mag-create ng sarili nilang ordinance para sa permit system nila. Sila po kasi ang nag-regulate ng mga areas within their barangay, public areas within the barangay. Sabi ni ni Norman JF, nagtawag daw po yata sila kaya nagdagsaan ng mga tao doon. Kung nagbahay-bahay na lang sana sila, walang problema. Dito ko pagsasamantalahan yung pagkakataon na mag-shout out sa League of Parents at Liga Independencia Pilipinas, Duterte Youth, at yung Run Sara Run, yung mga tao responsible dun sa parang yung grupo ng Run Sara Run. Dahil ilang linggo na po silang nagbibigay, almost similar, pero nagre-repack sila mga gulay, tapos bigas, tapos pupunta sila sa barangay, ita-turn over nila sa barangay para magiging bahagi ng pag-distribute ng barangay ng ayuda. So this was how to do it properly. At pag titignan nyo po, wala naman pong nakikitang mga tatak, wala naman pong media na kasama. And so makikita ninyo yung good intentions nito. Maraming salamat kay Ilekara Araceli Moser. These events, sabi ni Jonathan Castillo, ayuda mindset would subtly condition uncritical minds of the socialist mindset and little by little make communism an ideal. Well, hindi lang yon. Ako, ang tingin ko, yung immediate danger nga is that ang mga pumunta doon ay not necessarily those na nangangailangan immediately. Yun nga lang, kailangan may
paraan o may proseso na uunahin natin yung talagang nangangailangan. Dahil sa dami ng mga tao doon at nagkakaroon ng tulakan, ang usually nadidihado dyan yung talagang yung nanghihina na sa gutom o yung mga tao na let's say walang internet, wala naman silang Instagram, so how could they know about this event? Hindi ang target dito yung tunay na nangangailangan, kung hindi kahit sino na lang na nagbasa ng Instagram post or nakanood ng Instagram message ni Miss Locsin. So, who are the real target beneficiaries here? Nagkilatis ba sila? And that is the danger in these kinds of events na namimigay ka to the general public pero hindi mo alam kung sino yung tumatanggap. O ngayon, kung may mangyari dyan, is there a way for the organizers to determine itong taong po ba to na damage dahil sa amin? O yun, iba yung nakalason sa kanya? Diba? These things must be things that they should consider. Kaya hindi na pwede po talaga yung mindset na maganda naman yung ginagawa ko, kaya never mind na muna yung batas. That is something that we have to absolutely get rid of. Hindi yung mayroon isang follower doon sa Luminous page namin na bakit niyo pa pinag-aaway ang DDS sa DDS? DDS din naman ang tatanggap ng ayuda. Dapat wala na yung mga patakaran na yan kasi nangangailangan itong mga taong to, kailangan bigyan. Anong kapalit? Lahat po ng pamimigay ay kailangan isipin, kilatisin dahil lahat yan may kapalit. Ang mga nagdo-donate, sabihin na natin may mga sponsors. Kung yung yung nag-organize ng community event na iyan ay tatakbo for office, yung mga sponsors ba niya ay magkakaroon ng special benefits pag gumawa ng batas? Halimbawa, yung mga well-intentioned na taong ito. Ma'am Judy Florico, maraming salamat po. Diba? So, may mga ganyan. Ito pa, acts of charity, nakakatulong ba talaga? For those instances, halimbawa, nasalanta ng bagyo, walang-wala talaga, lahat na wala. Yes, kailangan bigyan natin, kailangan buhayin natin until kaya na nila on their own. Pero yung hindi pa talaga, so, and here is where it becomes problematic. Sino ba ang identified donees dito? Hindi rin natin alam. Alam nyo ba na yung reason kung bakit kinikilatis ang mga NGOs pag nag-a-apply sila as a certified tax-exempt donee institution, kailangan makita kung kaya ninyo yung ginagawa na ito at kung organized kayo. Hindi yung basta mamimigay ka na lang, parang pasabog sa kasal, maghahagis ka ng coins tapos agawan na lang kayo. Hindi po ganon. Nagbibigay tayo dahil hinahanap natin yung mga taong tunay na nangangailangan. Otherwise, it's a bribe. Diba? Hindi naman nangangailangan to. Teka, bigyan ko to ng groceries, maalala ko sa susunod na halalan. That's a bribe. Diba? Sabi ni Ma'am Maggie Tamorite, the end does not justify the means. Sabi ni Roger Cruz, yung mayor ng Gapan, hindi niya pinabayaan yung buong bayan niya. Yung bahay-bahay ang ginawa niya, pero may media po ba? Wala. Totoo yan. Diba? Oh, yun nga, yung mga tao sa Sararan, sabihin na natin na meron silang mga political na intentions. At least yung pamimigay nila, walang gulo. Diba? Doon nila sa barangay binigay dahil obligasyon naman talaga at gawain naman talaga ng barangay yon. And therefore, mayroong option ng barangay kung kailan i-distribute, kung paano, at sila po ang mag-house to house. They could prevent a super spreader event. So, pwede po ba daw kasuhan ng barangay captain si Angel and organizer dahil hindi sila kumuha ng permit o nakipag-coordinate sa barangay officials? Yes, pwede po yan. Sabi ni Ma'am Jean Dilag, any birthday event, super spreader talaga. Remember yung kay Sinas? Di ba? Oo, yun. Hinipan pa niya yung cake. Sabi ni Andy Spandonis, media mileage lang po nila Angel yan. Ginagamit lang ang mga kawawang pobre na Pilipino para sa kanilang propaganda. Now they will get a dose of their own medicine.
Well, yes, I agree naman po na ganito. Pero ayoko rin, although galit ako kanina talaga, mainit ang ulo ko. Mainit ang ulo ko kasi foreseeable yung posibleng mangyari dito. Foreseeable and preventable. At ang masama niyan, in-enumerate pa namin yan dun sa tambayan. So, super preventable. Ano, alam niyo po ano pa yung nakakagalit? Yung mga politiko na sumakay sa issue na dinidefend pa itong hindi maayos na pamimigay ng ayuda because that's what it is. Pamimigay lang talaga siya ng supposedly ayuda in a super spreader event. Bakit niyo pinagtatanggol? Bakit kayo nagagalit na kailangan ng permits? Bakit kayo nagagalit dun sa mga administrative procedures that are designed to prevent things like this? Yung mga politiko talaga, I swear, mainit na naman ulo ko. Yung mga yan, yung mga tipong tumutulong na nga, that is such the wrong mindset. Why would I let somebody like you take, be our government officials? Kung para sa inyo, pwedeng i-waive yung mga batas ng ganyan lang kasi may good intentions ang mga tao. Ay naku, lahat tayo mapapasa impyerno na yan. Sabi ni Genkuro Shuriken, sorry na lang sa lahat na abala. Hindi namin nagustuhan, marami lang talagang gutom, etc. Ano pang narrative ninyong kulang? Nanyo, sabi ni Genkuro. Totoo yan. Kasi parang ayaw pang mag-take responsibility. Siguro gutom lang talaga ang mga tao. Di ba? Excuse me. Let's not make excuses. Di ba? Oo, hindi mo intention na magkagulo. But you could have foreseen this. Diba? Foreseeable and preventable ito. But no, tinuloy ninyo kasi may marami ring mga politicians, marami ring mga pasaway na willing sila to waive all these administrative liabilities designed to protect the average citizen. My gosh. Sa ibang mga bansa, may mga batas against giving away food in events like these for several reasons. Number one is who pays? Who has the liability if it's spoiled food? Who has the liability pag may namatay, resulta nito? Paano kung ang tumanggap ay may allergies, hidden allergies? Dinideclare nyo ba yung mga contents ng pinamimigay ninyo? There's so many details that could possibly cause a breakdown in the entire system. That's why the idea is community pantry. Magkakakilala kayo. Mapipinpoint no, ito bigay sa akin ni ganito, dun yung nakatira sa kabilang kanto, asawa ni ganito. You know each other. Community pantries, yes. Pamimigay na ganito where you ask people to converge in one place at pipila sila and they stay in the hot sun for a long time. That's not help. Oh my gosh. Papakunwari kaibigan kayo with friends like you who needs enemies. Sabi naman ni Angel, yung ni Miss Locsin, yung remaining na mga dinonate sa kanya or mga binili niya na ipamimigay sana ay dinonate na lang daw sa ibang mga community pantries. Again, that makes it not a community pantry. Sabi ni Ana Chan, Diyos ko, wala pa akong alam na namatay sa gutom dito sa Pinas. Mga Pinoy pa, pag nakakita ng kapitbahay na naghihirap, inaabutan ng makakain. Totoo yon. And we love to give food. Kaya nga tumataba kami sa karambola eh. Sabi ni Elgin Zulu, what a sad wake-up call. Kasalanan din ng mga politicians. Huwag kayong, always be careful of politicians who are more populist than correct. Okay? Yung mga tao na, yung nagpapander sila, oo, kawawa naman to. Bakit nyo naman sisingilin ng donors tax yan? Anong tawag mo doon? Aiding and abetting yan. Di mo pagbabayarin ng donors tax para kaya dahil unpopular ang pagbayad ng buwis? Ito pa. Yung final point ko dito, which I mentioned earlier pala, you can criticize and that's easy.
In fact, yan ang ginagawa ng opposition. Yan yung kanilang strategy para sa susunod na eleksyon. Batikos, batikos, batikos lang. Criticize. Walang gagawing tama itong mga to. Every time they do something, criticize it. Tapos mag-activity kayo na hindi naman far-reaching, na maliit lang, very controlled. Katulad ng ginagawa ni Madam Lenny. Buti sana, one, kung sustainable yan. And two, buti ka sana kung vinivet niya yung kanyang mga beneficiaries. But no, sige, let's say na may pakit ka. Ang liit niyan. You don't even have to decide on things like liability, sustainability, effect and impact on the environment, effect and impact on the long run of people who are going to get used to handouts. No, you don't have to think about that. You just have to look like you're doing something and you're doing it better than the government. Never mind that if it's such a small thing and therefore not as hard. Diba? Tapos batikos, criticism. Yung mga criticism na yan, ano ba yan? Diba? You're not building anything. All you have to do is tear somebody else down. Eh ngayon, you put matters into your own hands. Sabi ninyo, wow, pinabayaan tayo ng gobyerno. Wow, palpak ang gobyerno. Sige, tayo na lang. And then suddenly, boom, eto, may namatay. Suddenly, wow, it's not as easy as it looks, ha? Diba? Saan ngayon yung angas ninyo sa national government na sinasabi ninyong palpak? Sorry, mainit na naman ang ulo ko. Which I was trying to prevent. Hindi po maganda talaga yan. And that's what it comes down to. Okay, kayabangan mo. Ang gagaling ninyo. Sige, criticism na ganito. Tapos ngayon, now that you have to be the one to do it, now that you have to be the one to put up with it, to give out the ayuda on the scale that's so much smaller than the government scale, and suddenly, ayan, nagkaroon kayo ng ganyan. It's too bad that somebody na may napahamak para matuto kayo nito. At yun ang kinaiinis ko. Because we warned you. We warned people. We went on radio. It's all over our own page. Dito sa sa Facebook. Sinabi namin hindi kami nagkulang sa pagtatanong. Ano ba ang liabilities ninyo? Sinong mananagot if something goes wrong here? Well, clearly, the law says that it is Miss Locsin. Pero kailangan ganun kalala yung mangyari para kayo makinig. That was a preventable death. I'm sorry. This was not an accident. Okay? That's why resist that narrative. May mga magsasabing, wala namang gumusto ng ganyan, aksidente. That's not an accident. Okay? You made the guy line up at 3 a.m. That's what his family says. He lined up at 3 a.m. Uminit ang araw, tumagal. Nakakain na ba si Manong? May nagbigay ba ng tubig? May namigay ba ng tubig? Doon sa tulakan, nahilo siya? Sinong sumalo? May kasama ba siya? Ano nangyari? Buti nga na itakbo pa siya sa ospital, pero too late na. Hindi aksidente yan. That was preventable. And that's a tort. That's a liability. That's a case. Diba? Ngayon, kung hindi magreklamo yung pamilya na nasawi dito o yung biktima, I'm pretty sure it's because mag-o-offer na si Miss Locsin ng danyos para hindi na umabot sa hukuman. Kasi I'm very sure na aabisuhan siya ng kanyang abogado na bayaran mo ito dahil yun nga, there's no avoiding it. Wala talaga. Hindi mo talaga, kailangan panagutan mo talaga yan. Sabi ni Mary Acalara, I agree, ambulance ang number 1 na dapat nasa event. Imelda Alejo says, pabida kasi. Tinatanong ni Sir Mauro, what's your take on that Erwan and Ann Curtis, Erwan Hoysaf and Ann Curtis, they donated $2,000 to $3,000 kay Miss Non. Well, kung ako sila, I'd ask for a receipt. Diba? Otherwise, may liability for donor stocks. And now we can actually see it. Kasi dati, yun nga, kahit dun kami sa sa tambayan, sinasabi namin, beyond 250,000 na makuha ng isang organisasyon o isang tao, liable na for donor stocks. Diba? Dapat binabayaran yan dahil hindi ka naman tax-exempt organization.
Pero in many cases, hindi na lang po nasisingil or sinisingil yung mga yon dahil nga, pwede naman sabihin ng BIR, well, konti lang naman talaga beyond the 250 ang na-raise, so it might not be, kumbaga masyadong hassle pa na i-audit yung mga ganyan. They'll just go after the big tax evaders and all that. But it is still wrong to evade the taxes. So, isa pa yan. Diba? Ano yung mga ganyan? Sa mga activities na ganito, a lot of people are not aware na kapag nag-raise ka ng pera, meron na yung tax implications. Pero ang kailangan siguro natin ng better or more updated guidelines galing sa BIR to consider yung mga ganito. Ayoko rin po kasi yung nagtatax ng donations na ganito. Maraming nagugutom and that's so much paperwork to file and to pay. Hindi ko rin gusto yan. So dapat talaga ang BIR, hello, get with the program. Update nyo na. Taasan nyo halimbawa yung threshold amount before somebody has to actually file for taxes, for the donor's tax. Mas gusto ko yun, taasan na lang yung threshold to encourage people to help each other. Sabi ni James Bong, marunong ang tadhana. Sabi ni Brittany Garcia, Olgie Diaz made that statement. Hindi daw kasalanan ni Miss Locsin. Nakatakdang magbuwis daw ng buhay si tatay para maiparating ang mensahe sa taong bayan at gobyerno. That's projecting. I don't think it is wise for Mr. Diaz to imply na si Mr. De La Cruz ay pumunta doon para magbuwis talaga na may intention na masawi. Diba? He was probably just there to get what he could. Finally, yung mga ganitong events, we have to recognize our stopgap efforts. Kailangan sinusolve natin ang poverty. Kailangan nang iisip tayo ng longer term solutions. Madali ang short term. Magpapakain ka ng isang araw, pero hindi yan ang sinabi ni Cristo, di ba? Give him fish, you feed him for a day, teach him to fish, and all that. Give him a job. There are many, many ways of helping. Gusto ko rin yung namimigay ng gulay kasi nakakatulong tayo dun sa mga farmers. Pero, explore din naman po natin yung mga longer term na pagtutulong. Yung mga, can we ensure halimbawa, yung mga out of work na mga karpintero o meron akong paggagawa, panahon naman ng COVID ngayon, hindi masyadong maaantala ang mga tao, gawin natin ng ganito, which is something that we have been doing also. So, di ba? Let's support each other's small businesses o yung mga tao who are trying to make a living, mga nawalan ng trabaho, naggagawa ng cakes and pastries katulad ng magaling kong mermaid bakes. Kasi wala yung sarado yung restaurant, sarado yung mga hotels, bawal ang mga dine-in, yung mga paluto sa bahay, mga small businesses, yung mga nagba-buy and sell that are online, pwede naman din po natin silang tulungan. Hindi po lahat kailangan na charity work na pamimigay. It is also a big help both para sa economy natin at para dun sa mga tao who are trying to make ends meet to support each other's businesses. Diba? There are many ways to help. And on that note, recap lang po natin, yung criminal liability could be for reckless imprudence resulting in homicide, pero in this case, wala naman pong direct action si Ms. Locsin that resulted in the death. So most likely, there is a civil liability here because she was the cause of death. Gayunpaman, she can avoid a court case by magbayad na siya ng danyos habang hindi pa po nagfa-file yung pamilya. So yun po ang pagdating dun sa mga ganun na liability. So there's civil liabilities. Pero kung merong criminal, it will be under Republic Act 11332, which is the mandatory reporting of infectious diseases. Pero ang titignan dyan ay yung Quezon City Ordinance na create pursuant to the IATF rules directed by the Republic Act, by the mandatory reporting law. Okay, so yung violation po yan ng quarantine protocols. But more important is to consider the implications on this. This is not a community pantry. This was
a outright giving away of of goods. Okay? Marami pa, may iba pang mga implications din diyan. Halimbawa, yung pagpapalapad ng papel, it's not really a nice thing to say, but I'm going to say it anyway. Did this come from Miss Locsin? And I hear that she's a very generous person and normally does give to charity. Pero kailangan rin natin tanungin, may sponsor ka ba dito? Ano ba yung load na yan? Namimigay ka, sabi mo, ng load. Yung load na yan, dinonate din ba yan sa iyo? Diba? At kung dinonate yan, nagdi-disclosure ka ba? Sinasabi mo ba sa mga tao, ito, donated ito ng Globe, ito, donated ito ni ganito. Meron bang transparency pagdating sa kung sino nagbigay? And therefore, katulad ka lang ni Madam Lenny na hindi mo talaga sinasabi kung sino yung talagang namigay, ikaw lang ang nag-aabot, pero ikaw ang may benepisyo dun sa recall. Bakit? For political ends. Diba? So, it's also a difficult question to ask. Gayon ngang nakikita natin she has trouble, she's in trouble. Pero, was this a political stunt? Was this for, in furtherance of the agenda of whatever party you're affiliated with? Are you running for office? Is this why you're doing it? Buti pa yung ibang mga kandidato, they're upfront about it. O, namimigay ng ayuda pero tatakbo sila sa susunod na halalan. We can see right through them, okay lang yon. Sanay na tayo sa katulad nila. Pero yung mga ganyan, si Miss Locsin, namimigay, nagbabatikos sa gobyerno, is it because tatakbo siya? It's still a valid question to ask, di ba? Di ba nga, balak nila sa Senado yan? Lumilitaw nga yung pangalan niya para sa Senado. Sabi daw, may nakalagay daw sa post ni Miss Angel na may nakaaway si Manong dun sa pila. Parang lumalabas na victim blaming pa, di ba? Okay, last two, ang daming nanonood, nagugulat ako. Okay. Yung sorry niya is not worth it, sabi ni Rain Pinebook. Never forget that a good communist is uy, grabe, huwag naman kayong ganon. It's not a crime to be a communist. Mumait lang si Lenin nang ilagay na siya sa mausoleo ni Shushev. Okay. Pagka may sasabihin kayong troll dun sa any of the news feeds, i-identify nyo po yon. Huwag nyo akong paringgan. Okay? Hanapin natin yan mamaya. Kung si Kristo lang, sabi ni Rain, ang usapan, batuhin na yan mga yan. Sina Joel at Angel tapos ipako sa cross. Huwag naman po tayong ganyan. Hindi ko po nakikita yung ayun, nakita ko na. Alright. Sabi ni Third Leviste, may nakaaway. Kung may pulis doon, wala away. Yun. Sabi ni Lemmy Padilla, kung yung simpleng community pantry dinumog ng mga tao yun pa kaya na sponsored ng artista, gagayang di nag-iisip sa isang supot na grocery na pinamigay niya, may namatay pa at siguradong may surge na naman ng COVID cases. At gagastos na naman ang gobyerno at magrereklamo na naman sila pag nangutang ang gobyerno, imbis na makatulong, problema pang dala. Well, the one outcome that we can hold on to is this. How can you blame the government now for the rising number of cases? Paano mo sasabihin ngayon na kasalanan ng gobyerno yung pagtataas ng mga kaso ng COVID? Hindi lang po dun sa event ni Miss Angel yan, ha? Tandaan ninyo, ang dami rin pong tao dyan sa Teachers Village. Who is going to be responsible for that? And yes, by the way, di ba ang COVID, up to 700,000 ang sagot ng PhilHealth kapag ikaw ay nagkasakit ng COVID. Sino ba yung nagbabayad? There is no free lunch. Di ba sinasabi nila sa economics? Lahat yan may kabayaran. Posibleng may tinanggap ka na libre, pero merong implikasyon yan. One, nagiging beholden ka dun sa nagbigay. Parang
ano yan emotional blackmail yan later on, 'di ba namigay ako ng ayuda sa inyo? Bakit ang sama ng ugali niyo sa akin? May mga ganyan. Plus, may name recall. Ano yung kabayaran ng ng ganyang yung mga charitable works na may kapalit? Minsan masyadong mataas yung presyo na iluluklok natin mga politiko na hindi naman habol ang kapakanan natin. Magaling lang silang bumili ng boto. Whether binili nila directly during elections or through bribes like this. Ang obligasyon ng ating mga mambabatas, halimbawa, ay gumawa ng mga batas para sa ating kapakanan. Hindi para sa kabayaran dun sa mga nag-donate sa kanila. Na? Nakalagay, ayun, nakaka-insulto ng intelligence ang sinabi ni Ogie Diaz, sabi ni Yuris React, inuuto ang mga mahihirap. Sabi ni Sniper Fox, ano na sa damage control na ba sila? Oo. Nung sinabi ni Miss Locsin pa lang na marahil dahil gutom ang mga tao, yun po ay yung damage control nila. Somebody has to be blamed and it cannot be them. So iba na naman yan later on. Or even worse, victim card na naman to mamaya. Sasabihin nila na, alam nyo kasi mga tao ganito sa amin. And so on. It's sad. Ang totoo niyan is that we should be supporting institutions. Kung sakasakali, magbigay tayo dun sa sa barangay. Tama 'yun. Ito sabi ni Jinky, ang laki po ng kapalit. Like what happened noong 1986, 30 years nang binalahura ang Pilipinas. Oo, we were so grateful para dun sa mga rebelde, di ba? That we voted for all of them into office. Yung mga OICs ni Cory, marami sa kanila, ginawa natin mga mayor, yung mga nagsenador, lahat ng mga closest at tumulong dun sa paggagawa ng EDSA Revolution. We were so grateful we put them in office. Yun yung kabayaran. And look what they did. With the arrival of new variants, sabi ni Ying, na di natin alam if sila now yung aerosol form. Diyos ko, pila, dumog pa more. Kahit ano yan outdoors yan, kung maraming tao, di rin po maganda. Huwag na po tayong magsasagawa. Hindi dapat private people ang naggagawa ng ganyang distribution. Barangay na po. Diba? Barangay, LGU, magpatulong kayo. These institutions exist precisely to prevent things like this. Tandaan po natin yan. At wag tanggalin na po natin sa pag-uugali natin yung baliwalain ang batas simply because you think you have good intentions. Ay maraming salamat sa pagsubaybay at pag-participate. Magpapasalamat ako sa mga nagbigay sa ating super chat at lalong-lalo na sa very interesting na mga comments ninyo at saka mga katanungan. You always make my day talaga. Ang daming matatalino. Ang sasarap ninyong kausap. Don't forget po to share this live at don't forget din po to follow and like dun sa Luminous by Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan dito sa Facebook. Nagmimilagro na naman po ang Facebook. Baka kung naka-follow kayo dati na-unfollow na kayo. So paki-check na lang po kung naka-follow pa rin kayo. If not, like and follow at lagay po sa favorites. Doon po sa mga nakikinig sa YouTube at saka yung mga nasa FB. Kung gusto niyo mas steady yung signal sa YouTube, so don't forget to subscribe. I hope you have a good weekend. Mag-live pa rin po tayo kung may marami pang katanungan tungkol dito. Huwag po rin natin paiiralin masyado yung init ng ulo natin. Kahit kainit-init naman talaga ng ulo ang pangyayaring ito. When you see something coming and you've called it out and they do it anyway, yan dahilan ng high blood ko ngayong araw na ito. Maraming salamat. Everybody, please take care, observe the social distancing and the hand washing and face mask protocols ng ating gobyerno. Please, just bigay niyo na lang po sa akin na huwag tayong magkasakit. Not just because it's so much trouble, pero everybody, please be safe. Gusto ko po kayong makita pagka natapos na po itong pandemya na ito. Sana magkakasama pa rin ulit tayong lahat. Maraming salamat. We'll see you over the weekend at may karambuana po on Monday.